Ang evil spirit ay naglunsad ng pag-atake kay Hang Wong, pero madali niyang nablock ang mga ito. Sinabi ng evil spirit na matagal na siyang naghahanap kay Hang Wong sa buong kontinente. Gayunpaman, hindi natuwa si Hang Wong na natagpuan siya ng isang tulad ng evil spirit. Sa kabila nito, nangako ang evil spirit na papatayin niya si Hang Wong. Matapos niyang tanggapin ang sibat ng evil spirit, sinipa ni Hang Wong ito sa katawan at itinapon palayo. Ipinagmalaki niya kung gaano karaming tao ang nagtry at nabigo na patayin siya, at tinukso pa ang pamilya ng evil spirit, na lalo pang ikinagalit nito. Pero kahit galit na galit, hindi tumatalab ang mga atake ng evil spirit kay Hang Wong. Natakot si Hang Wong na magiging mahirap para sa kanya kung sasali pa si Kang Ha sa laban, kaya't nagdesisyon siyang tapusin na agad ito at nagbato ng malakas na suntok sa evil spirit. Samantala, tinulungan ni Goju si Kang Ha na mabawi ang 4 sa kanyang mga buntot, at nagpasalamat si Kang Ha sa kanya sa tulong na ibinigay niya. Sinabi ni Kang Ha na hindi pa rin matatag ang kanyang mga kapangyarihan pero unti-unti na itong bumabalik dahil sa tulong ni Goju. Nangako si Goju na susuportahan siya, at tiniyak naman ni Kang Ha na hindi nagbago ang kanyang pagkakakilanlan kahit na iba na ang kanyang anyo. Hinikayat niya si Goju na ipagpatuloy lang ang mga ginagawa niya dati. Isang lalaking nakaturban ang nakitang nakikipag-usap sa isang kumikinang na orb. Nakakuha siya ng balita na isa sa kanyang mga tauhan ay napatay, at inisip niyang si Kibong ang may kagagawan. Kinumpirma ng orb ang kanyang hinala at idinagdag na maaaring mas malakas pa si Kibong kaysa sa kanya. Nagulat ang lalaking nakaturban at nagtanong kung paano naging makapangyarihan si Kibong gayong tao lang siya. Inihayag ng orb na si Kibong ay nagtataglay ng isang fragment nito na nawala na noong matagal na panahon. Napagtanto ng lalaking nakaturban na ang solusyon sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan ay pagsama sa orb. Nagsisi siya na halos pumunta pa sa mahabang paraan at kinaawaan si Kibong bilang isang hamak na nilalang. Binalaan siya ng orb na ang kanyang desisyon ay magpapabuhay muli sa bawat dungeon sa planeta, ngunit magdudulot din ito ng pagkawasak ng mundo. Tumawa ang lalaki at ipinahayag na ang Diyos ng bagong mundo ay dapat bumangon mula sa abo ng luma. Tinanggap ng orb ang kanyang desisyon. Pagkatapos nito, sinimulan ng lalaki ang pag-absorb ng orb. Sa Japan, isang grupo ng mga bata ang naghahanda na pumasok sa isang dungeon, at ilan sa kanila ay natatakot. Tiniyak ng guro na nalinis na ang dungeon at ligtas na ito. Ang mga manlalaro na nagbabantay sa entrance ay hindi rin nag-aalala hanggang sa biglang lumiwanag ang entrance. Binalaan nila ang guro na lumayo, pero huli na ang lahat at nagsimulang lumitaw ang mga halimaw. Nangyayari ito sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na ang Korea, kung saan nakapatay na si Sangam ng ilang halimaw. Nakapagtataka para sa kanya na walang senyales ng pagbukas ng mga dungeon. Tumawag ang presidente sa lahat ng guilds upang iligtas ang mas maraming sibilyan hanggat maaari at patayin ang lahat ng mga halimaw. Si Hang Wong ay patuloy na nangingibabaw sa evil spirit, nagbato ng maraming mabibigat na suntok, at inakala niyang natalo na niya ito. Kaya't binaling niya ang kanyang pansin sa paghahanap kay Kang Ha. Pero laking gulat niya nang makitang nakatayo pa rin ang evil spirit sa kabila ng matinding pagkakabugbog dito. Natawa si Hang Wong at inisip na kung nanatili lang sana itong nakahiga, maaaring nakaligtas pa siya. Pero ngayon, makakaranas siya ng parehong kapalaran na sinapit ng kanyang lolo, na puno ng puot. Sinubukan ng evil spirit na gumanti, pero walang kahirap-hirap na tinalo siya ni Hang Wong at itinapon sa lupa. Biglang dumating si Kang Ha at ipinahayag na siya na ang bahala. Bigla siyang umatake kay Hang Wong na nablock naman ito, pero napansin ni Hang Wong na bumalik na ang mga kapangyarihan ni Kang Ha. Dahil dito, nagdesisyon siyang gamitin ang buong lakas niya, kaya natakpan siya ng full body armor. Nagulat ang evil spirit na muling nakatayo nang makita niyang nakuha rin ni Hang Wong ang pinakamalakas na martial art ng kanilang pamilya. Hindi naman ito ikinatuwa ni Hang Wong at sinabing masyadong matibay ang evil spirit at dapat na lang siyang makipagkita sa kanyang lolo. Magalang na humiling si Kang Ha kay Goju ng kanyang pasensya at tulong muli. Ginamit ni Goju ang kanyang bracelet para matulungan si Kang Ha na mabawi pa ang isa sa kanyang mga buntot. Ayon kay Hang Wong, siya lang at ang batang may sibat ang dapat na may kakayahang gamitin ang kanilang mga abilidad. Pinagbantaan niya si Kang Ha upang malaman kung paano niya ito nagagawa.
Tinawag naman siyang masama ni Kang Ha at ipinahayag na kailangan niyang tanggalin ito. Naglaban ng matindi ang dalawa na walang malinaw na nakakaangat. Pero nagsimulang makaramdam si Goju ng panghihina ng kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng pag-aalala kina Yuban at Yui. Napansin din ito ni Kang Ha at alam niyang kung magpapatuloy ang laban, malalagay sa panganib si Goju. Nagmungkahi siya na tapusin na ang laban, sinabing magiging boring ito kung patatigilan pa. Pumayag si Hang Wong na nais din tapusin ang laban agad. Matapos ang atake ni Hang Wong, gumanti si Kang Ha at malubhang nasugatan si Hang Wong. Sinabi ni Kang Ha na ang tunay na lakas ay hindi makakamtan sa ninakaw na kapangyarihan at sinabing mamatay siya tulad ng isang uod. Tumawa lang si Hang Wong at tinawag si Kang Ha na isang tuta na nagpipilit magmukhang cool. Naghanda si Kang Ha para sa huling atake, pero pumagitna ang evil spirit at nakiusap na siya na ang tatapos kay Hang Wong para makapaghiganti. Kapalit nito, inalok niya ang kanyang buhay para kay Kang Ha sa hinaharap. Umatras si Kang Ha at sinabing wala siyang interes sa buhay ng evil spirit at maaari niyang gawin ang gusto niya. Tumayo muli ang evil spirit at nangakong papatayin si Hang Wong muli sa kabilang buhay bago tuluyang ihatid ang huling atake. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat si Kang Ha kay Goju sa kanyang tulong at humingi ng paumanhin sa abalang na idulot niya bago bumalik sa kanyang anyong tao. Nagpasalamat din ang evil spirit sa grupo dahil nalutas ang alitan ng kanilang pamilya at isinara ang instant dungeon. Pagbalik nila sa labas, bumalik na sa kanyang karaniwang masiglang sarili si Kang Ha habang sinabi ni Yui at Goju na mas gusto nila siya sa anyong tao. Habang paalis sila, nakakita sila ng ilang mga halimaw sa paligid. Tumunog ang telepono ni Goju at si Sangang iyon, na nagmamadali at pinapabalik ang lahat dahil nagkakaroon ng dungeon break sa buong mundo. Tinanong ni Sangang kung alam nila ang dahilan nito, pero hindi sigurado si Goju. Nag-usisa si Sangang tungkol kay Kibong, at siniguro ni Goju na walang dapat ikabahala. Kasalukuyan ng sumisira ng mga halimaw si Kibong sa lugar ng ipaalam ni Siso na natagpuan na niya ang iba pa. Nagulat si Kibong nang malaman niyang kaya palang lumipad ni Siso, pero ipinaliwanag niyang hindi siya kasing bilis ni Kibong. Ipinakita ni Siso kay Kibong ang kanilang lokasyon, pero napansin niyang may paparating na mga 6 at 7 star na mga halimaw. Agad na inactivate ni Kibong ang kanyang skill at sinabi kay Siso na mahigpit siyang humawak habang nagmamadaling pumunta sa kanilang kinaroroonan. Patuloy na nakikipaglaban ang grupo, kasama si Yui, sa walang katapusang pagdagsa ng mga halimaw habang humiling si Kang Ha ng kaunting oras para maabsorb ang enerhiya mula sa lupa upang muling mag-transform. Habang ginagawa niya ito, biglang dumating si Kibong, na nagbigay ng ginhawa sa iba. Pero naguluhan si Kang Ha nang makita si Siso at tinanong kung sino siya. Siniguro ni Kibong kay Kang Ha na ipapaliwanag niya ito mamaya at tinanong si Siso kung kaya niyang protektahan ang lahat. Kumpiyansa namang sumagot si Siso na kaya niya ito at sinabing siya na ang bahala. Lumabas ang napakalaking halimaw, at inactivate ni Siso ang total defense upang balutin ang lugar ng shield. Inasikaso muna ni Kibong ang mga halimaw sa paligid bago bumalik sa grupo. Naguluhan siya nang makita ang evil spirit doon at tinanong kung paano siya napunta sa kanila. Nagpakilala ang evil spirit pero nagsimula itong magdaldal, kaya pumagitna si Yui at ipinaliwanag na nakasama nila siya sa isang laban. Tinanong ni Yui kung sino si Siso, at ipinakilala naman niya ang sarili bilang isang humanoid na laging makakasama ni Kibong. Walang nasabi ang lahat, habang si Kang Ha ay mukhang nagseselos. Ipinaliwanag ni Kibong na matagal na nilang kilala si Siso. Nagsimula si Kibong na tanungin si Goju tungkol sa kanilang susunod na hakbang, tinanggap ang hirap ng sitwasyon, at binanggit ang hype sa kasalukuyang nangyayari sa Hong Kong. Pumayag si Goju at sinabing nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang bansa na nag-uutos sa lahat na bumalik. Nagduda si Yuban kung makakauwi sila ng ligtas dahil sa mga halimaw na nagkalat. Sinuggest ni Goju na maghanap siya ng available na flights, at kung wala, magbubukas sila ng gate. Nag-alala si Yui at sinabing bawal ang teleportation sa pagitan ng mga bansa, pero ipinaliwanag ni Goju na sa code block situation ay pinapayagan ito. Nagbigay pa ng isa pang alalahanin si Yui, sinasabing kakaunti lang ang mga top rankers na kayang gumamit ng teleportation magic. Inamin ni Goju na malaking problema ito,
pero nagulat ang lahat ng ibunyag ni Siso na kaya niyang gumamit ng teleportation. Samantala, sa Korea, isang bilangguan ang inaatake ng mga halimaw at hirap ang mga manlalarong nagbabantay. Inakala nilang pati ang HQ ay inaatake rin dahil wala silang natatanggap na balita mula rito. Nag-aalala sila na kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaaring makatakas ang mga bilanggo na mas delikado pa kaysa sa mga halimaw. Matapos matalo ang mga manlalaro, nahulog sila sa isang selda kung saan nakakulong sina Terem at iba pang miyembro ng Shield. Bago matapos ng halimaw ang isang manlalaro, biglang pinatay ito ni Terem. Natakot ang manlalaro at binunot ang baril, iniisip na sasaktan siya ni Terem, pero nakatutok si Terem sa mga halimaw sa likod niya at walang epekto ang mga bala. Matapos patayin ang mga halimaw, bumalik si Terem sa kanyang sulok, mukhang naliligaw. Samantala, nakatanggap ng balita si Sanggang tungkol sa atake sa bilangguan at tinanong ang kalagayan ni Terem. Iniulat ng kanyang tauhan na natanggal ang mga pozos ni Park Terem, pero hindi nila alam kung bakit. Nagpasya si Sanggang na personal na pumunta sa bilangguan at nag-teleport kasama ang kanyang team. Pagdating doon, inutusan niyang iulat agad ang anumang natagpo ang miyembro ng Shield Guild. Habang naglalakad, napansin ni Sanggang ang mga bangkay ng mga halimaw at nagtataka kung sino ang may kakayahang gawin iyon dahil hindi sapat ang lakas ng mga bantay. Itinuro ng isang manlalaro na niligtas ni Terem kung nasaan ito, at nakita ni Sanggang si Terem na pumapatay ng mga halimaw sa paligid. Matapos patayin ang mga halimaw, bumalik si Terem sa kanyang selda at nalito si Sanggang sa kanyang kilos dahil marami siyang pagkakataon para tumakas. Tinawag ni Sanggang si Terem, pero mukhang wala sa sarili ito. Samantala, kinumpirma ni Yui kay Siso ang kakayahan nitong gumamit ng teleportation, at sinagot ni Siso na madali lang iyon para sa kanya. Habang sinisimula ni Siso ang teleportation, tinanong ni Goju si Kibong kung nahanap na niya ang taong hinahanap nila. Sumagot si Kibong na pakiramdam niya ang taong iyon ang may kagagawan ng sitwasyon at kailangan niyang mahuli ito. Naalala ni Goju na kapag nalaman ni Kibong ang atake sa Korea, gugustuhin itong bumalik, na magiging problema. Binuksan ni Siso ang portal habang iniisip ni Kibong na mas mabuting bumalik ang iba sa Korea habang hinahanap nila ni Siso ang lalaking naka-turban. Nagulat si Kibong nang makita na inaatake rin ang Korea ng mga halimaw at nag-alala para sa kaligtasan ng kanyang ina. Sinubukan ni Goju na tiyakin kay Kibong na pinuprotektahan ng gobyerno ang kanyang ina, pero biglang nagbago ang ugali ni Kibong at sinabi niya kay Goju na manahimik. Natakot si Goju habang inihayag ni Kibong na pupunta sila sa Korea. Gayunpaman, isinara ni Siso ang portal na ikinagalit ni Kibong. Tinanong ni Siso si Kibong kung saan niya gustong pumunta, at sumugot si Kibong na hindi ba niya narinig ang pinag-usapan. Ipinaliwanag ni Siso na hindi maaaring bumalik si Kibong sa Korea sa kasalukuyan. Pagkatapos, kinuwenta ni Siso ang posibilidad ng kaligtasan ng ina ni Kibong kung babalik siya sa Korea. Nalaman niya na may 79% tsansa na mabubuhay ito sa susunod na 6 na buwan, 50% tsansa sa susunod na 12 buwan, at 3% lamang sa susunod na 36 na buwan. Pero sinabi rin ni Siso na kung hahabulin at tatanggalin ni Kibong ang taong responsable sa sitwasyon, maibabalik ang natural na haba ng buhay ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Siso kay Kibong na ang kasalukuyang dungeon break ay hindi tulad ng mga naunang pangyayari at hindi ito malulutas sa simpleng pagpatay sa ilang mga halimaw. Ang tanging paraan para matapos ito ay alisin ang sanhi, ang lalaking naka-turban. Binalaan niya na kahit mapigilan nila ang mga halimaw na maabot ang ina ni Kibong, maaari pa rin silang pumasok sa mga mahahalagang pasilidad tulad ng power plant, na maaaring magdulot ng power outage at kakulangan ng tubig. Muling binuksan ni Siso ang portal, ipinapahiwatig na si Kibong na ang magdedesisyon. Pagkatapos patayin ang higanteng halimaw, inutusan ni Kibong ang kanyang team na protektahan ang kanyang ina hanggang sa makabalik siya. Umalis si Kibong kasama si Siso. Tinanong ni Sanggang si Terem kung bakit hindi siya tumakas, at sumagot si Terem na kailangan nilang harapin ang kanilang parusa. Naniniwala si Terem na ang pagtubo sa mga nagawa ng kanyang kapatid ay ang natitirang dignidad na mayroon siya. Kinwestiyon ni Sanggang ang pagiging hanggal ni Terem. Sinabi ni Sanggang kay Terem na hindi niya maaalis ang mga pagkakamali ng kapatid nito,
pero maaari siyang gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga tao gaya ng ginawa niya noong Great War. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis si Sangam, iniwan si Terem sa kabila ng pag-aalala ng kanyang team. Umaasa siyang maibabalik ni Terem ang kanyang dating kaluwalhatian bilang Invincible Steel Shield ng South Korea. Si Terem naman ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa mga halimaw at sa huli ay nailigtas ang mga miyembro ng Shield. Sinabi niyang susundin niya ang payo ni Sangam. Sa lungsod, tiniyak ng gobernador sa mga mamamayan na kontrolado nila ang sitwasyon at pumalakpak sila. Pero hindi nila alam na ang lalaking naka-turban na may kagagawan sa kaguluhan ay nasa kanila. Isang bantay na manlalaro ang nakakita sa lalaki at napansin na parang kaina hinala ito, pero nang tumingin ang isa pang manlalaro, nagdilim ang kanyang paningin at hindi siya makagalaw. Sinabi ng lalaking naka-turban na ang unang manlalaro lamang ang pinapayagang makita siya at may darating na bagong Diyos na magiging saksi. Nang makita ng unang manlalaro ang lalaki, tumanggi siya, at sinabi na kailangan lang niya ng isang mata at hindi na kailangan ng dila upang maging saksi. Biglang umubo ng dugo ang manlalaro at hindi na makatawag ng tulong habang patuloy na bumubulong ang boses ng lalaki sa kanyang tainga. Samantala, patuloy ang pagsasalita ng gobernador pero biglang sumabog ang entablado, na nagdulot ng kaguluhan. Naguguluhan ang mga manlalaro sa paligid dahil walang halimaw na makikita. Biglang lumipad ang lalaking naka-turban sa ere at lumikha ng tornado ng enerhiya. Idineklara ng lalaki na malapit nang magtapos ang panahon ng tao, at inutusan ang mga snipers na barilin siya, ngunit walang epekto ang kanilang mga atake. Nagalit ang lalaking naka-turban at inatake ang isa sa mga snipers. Ang iba pang mga manlalaro sa lupa ay sinubukang umatake pero agad silang nawasak ng lalaki. Idineklara ng lalaking naka-turban na isang bagong mundo ang lilito mula sa mga abo. Maraming halimaw ang lumabas, na nagdulot ng takot sa mga manlalaro. Samantala, sa Hong Kong, iniisip ni Siso na galit si Kibong sa kanya dahil sa pagpigil na umuwi sa Korea. Pero tinangkilik ni Kibong na naintindihan niya at humiling na tumahimik siya. Sinabi ni Siso na nahanap na niya ang lalaking naka-turban at nagpunta sila sa lokasyon. Sa daan, sinabi niya kay Kibong ang mga hadlang, ngunit winasak ni Kibong ang mga halimaw at nagpatuloy. Nang madama ni Siso ang malakihang dungeon break at soul, sinabi ni Kibong na hindi na kailangan niyang malaman ang lahat. Tinanggap ni Siso na ang mga tao ay matagumpay na nagpapakilos sa kanilang sarili. Dumating sila sa isang nasirang lungsod kung nasaan ang lalaking naka-turban. Sinubukan ni Siso na maghanap sa lugar pero hindi siya nagtagumpay dahil sa mga hadlang. Kaya't nagpa siya si Kibong na ilabas ang kaaway sa pamamagitan ng pag-atake at pagpatay sa mga halimaw sa lugar. Umaasa siyang sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat ng halimaw, lalabas ang lalaking naka-turban. Sa Seoul, isang grupo ng mga manlalaro at sibilyan ang nagtatago mula sa mga halimaw, at kasama nila ang isang lalaking nakasuot ng hood na umiinom at naiinis sa ingay ng isang bata. Tinanong ng bata kung natatakot siya, at sumagot ang lalaking nakahod na naaalala niya noong normal ang ganitong mga sitwasyon. Tinanong ng bata kung ang tinutukoy niya ay ang Great War at kung siya rin ay isang bayani. Si Big Chol, isang dating miyembro ng Shield Guild, ay naaalala ang kanyang nakaraang karanasan kay Kim Kibong, pero siya ngayon ay isang kriminal na tumatakbo. Biglang dumating ang mga halimaw at pumulibot sa kanila, umaatake sa mga manlalaro at sibilyan. Nakipaglaban ang mga manlalaro upang protektahan ang mga sibilyan at bigyan ng oras para makatakas. Ang ama at anak ay hinahabol ng mga halimaw pero dumating si Big Chol sa tamang oras upang iligtas sila. Sa kabila ng tawag ng bata sa kanya bilang bayani, nakakaramdam si Big Chol ng pagkakasala sa mga aksyon ng Shield Guild. Nang dumami ang mga halimaw, ang pride ni Big Chol bilang isa sa mga unang nagdepensa sa mundo noong Great War ay nagtulak sa kanya na kumilos at lumaban. Napagtagumpayan ni Big Chol ang mga halimaw at humanga ang bata sa kanya, pero pinayuhan niya ang bata na maghangad ng higit pa sa kanya at maging tunay na bayani. Tumalikod si Big Chol at nakita niya ang grupo ni Kibong na dati niyang tinalo. Nakilala siya ni Jung at tinawag siya, ipinaabot ang kanyang sama ng loob mula sa nakaraang pagkikita. Humingi si Big Chol ng tawad sa mga nagawa niya noon at nilinaw na wala siyang balak magpahuli. Natawa ang team sa kanyang mga sinabi. Biglang lumabas ang isang boss monster na nakilala ni Big Chol bilang Bloody Locker.
Nagbigay siya ng babala sa team tungkol sa lakas ng halimaw at sinabing tumakbo sila, pero tinuwanan siya. Sa kabila nito, umatake ang team sa halimaw at nagulat si Big Chol sa kanilang lakas. Ipinaliwanag nila na nagising sila upang makaligtas, tulad ng ginawa niya noong Great War. Matapos talunin ang halimaw, nag-set up sila ng beacon upang mag-akit ng higit pang mga halimaw sa kanila. Nag-alala si Big Chol at sinubukang magbigay ng babala pero huminto nang makita ang pagdating ni Sangang at ng iba pang mga manlalaro. Sinabi ni Sangang na hihigpitan nila ang mga halimaw dito at inutusan silang patayin ang lahat ng halimaw. Nag-charge ang mga manlalaro patungo sa mga halimaw habang pinangunahan ni Yui ang mage team at nagpasabog ng spell sa mga halimaw. Ang shield ay tumungo rin sa pag-atake ayon sa utos ni Terem. Lumapit si Jung kay Big Chol, hinihimok siyang bumalik sa grupo ng shield. Binati ni Terem si Big Chol at binigyan ng uniform. Sinabi na tapos na ang bakasyon at sumali na agad. Biglang lumitaw ang isang 8-star boss monster, ang Black Flame Dragon, ngunit agad itong nawasak ni Kibong. Biglang lumitaw ang isang butas sa langit. Nagbigay babala si Siso na ang lupa ay nagbabago sa mundo ng dungeon at kung mangyari ito, magsisimula itong mag-erode. Tinanong ni Kibong kung ano iyon, ngunit ipinaliwanag ni Siso na mahirap ipaliwanag gamit ang tamang termino. Nagdeklara si Kibong na kaya niyang sirain ang lahat at anumang bagay.